Alam mo ba yung sinasabi nila na kahit saan ka man makarating ay babalik ka pa rin sa lugar na pinagbulhan mo? Parang pagmamahal, hahanap-hanapin mo ang unang taong nagpatibok sa puso mo na di maaalis sa isip mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Wow, mukhang masarap yung mga niluto mo, Ben. Ano ba to? Yung ginataang saging? Oo, Mari. May turon at maruya din dyan. Kumain lang kayo hanggang gusto nyo. Ben, alam mo, mahilig ako sa saging. Ganun ba, Mari? Anong saging ba ang madalas na kinakain mo? Yung huling kinain ko, Ben, pinakamasarap yun. The best talaga. Pero, titikman ko muna yung saging mo. Mukhang masarap talaga. Napapangiti na lang si Ben habang may sinasabi ako. Masaya lang siguro siya. Kaya ito, nagsimula na kaming kumain ni Dave. At masarap lahat ng niluto ni Ben. Medyo madami nga akong nakain. Kaya ito, pagkatapos makakain, nakaupo lang talaga ako. Maki, ihiga mo na sa kwarto ko. Inaantok ako eh. Ikaw ba? Dave, dito na muna ako. Kasi kapag natulog ako, baka mamayang gabi di na ako makakatulog. Sige, Maki. Maiwan na muna kita dyan. Ako na lang ulit ang naiwan dito. Kaya ito, naisipan kong lumabas ng bahay. At si Ben, ayun. Umalis kasi siya nung kumakain kami. Ben, dapat talaga sumabay ka na lang sa amin doon sa kusina. Ano pa bang gagawin mo pagkatapos mong magdilig ng mga halaman? Wala naman. Baka umuwi na ako pagkatapos magdilig ng mga halaman. Bakit, Maki? May iuutos ka ba? Wala naman, Ben. Sige. Tuloy mo na yung pagdidilig mo ng halaman. Sige. Maki, lumayo ka muna. Baka kasi mabasa ka ng tubig. Kaya ito, dumistansya ako. At habang pinagmamasdan ko si Ben, ewan ko ba kung sinasadya niya pero nabasa bigla yung damit niya. Tapos ito, nagubad siya. Pagkahubad niya ng damit niya na inilagay niya sa balikat niya, lumingon siya sa akin at ngumiti. Ako naman, ngumiti lang din. At ayun, nagpatuloy na siya sa pagdidilig ng halaman. Andito pa din ako, nakatayo. Wala naman kasi akong pupuntahan. At eto, papalapit dito si Ben. Basang-basa siya. Nakahubad, nakita yung abs at tambok na dibdib. Tapos ito, nakangiti lang siya na nakatingin sa akin. At paglapit niya, binasa niya ako bigla. Umiwas naman ako, kaya lang, binabasa niya talaga ako. Kaya ito, basang-basa din ako.
Ben, anong ginagawa mo? Napakaseryoso mo kasi, Maki. Gagi. Busy ka kasi, Ben. At saka, bakit mo ba ako binabasa? Wala lang. Sorry na, Maki. Sige na, magbihis ka na. Uuwi na din pala ako. Saan ka ba nakatira, Ben? Pasama ako. Gusto kong mamasyal eh. Wala kasi akong kasama. Sige. Tara na, Maki. Huwag ka na magbihis. Okay na yan. Medyo mainit kasi yung panahon. Siguradong matutuyo ka na pagkarating natin sa bahay. Sige. Tara na. Kaya naman, ito. Sumama na ako kay Ben. Naglalakad kami sa daan, patungo sa tubuhan. At ito, diretso lang sa paglalakad. Hanggang sa may nilikuan kami. Tapos ito, mula sa malayo nakakita ko ng mga simpleng bahay. Maki, diyan kami nakatira. Yan ang mga bahay ng mga nagtatrabaho sa tubuhan. Tara, bilisan mo. Ipapakita ko sa iyo ang bahay namin. Kaya ito, nagmadali na kami sa paglalakad. At nang makarating kami sa isang maliit na bahay, pumasok na kami kaagad. Maki, huwag kang mahihiya. Welcome ka dito. Tara sa kwarto ko. Wika ni Ben, kaya ito, sumama lang ako. At pagpasok sa kwarto niya, isinara ni Ben ang pinto. Tapos ito, inakay niya ako sa kama at pinaupo niya ako dito. Yari sa kawayan ng kama ni Ben. Tapos, may latag na banig kaya medyo matigas. At ito, habang nakaupo ako, nagulat na lang ako nang bigla siyang magtanggal ng lahat ng suot niya. Napatingin na lang ako sa mga di ko dapat makita. Tapos parang balewala lang sa kanya ang bagay na yun. At ito, nagbihis na siya kaagad na parang walang nangyari. Maki, okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw ba, Ben? Okay ka lang? Oo naman. Sobrang okay ako, Maki. Buti naman. Nagulat ako kasi bigla ka na lang nagubad sa harapan ko. Maki, sorry. Okay lang, Ben. Ayos. Wala ka na may tatago sa akin. Pinagpala ka pala. Di naman masyado, Maki. Gusto mong hawakan? Ayoko, Ben. Alam mo, tara na sa labas. Ipasyal mo pa ako. Wika ako. Habang ito, tumayo na ako sa pagkakaupo sa kama. Kasi naman si Ben, nakatayo na siya sa harapan ko. Tapos, hinaplos niya yung pisngi ko. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Kaya ito, tumayo na ako. Tapos, ito, nauna na ako lumabas sa silid niya. Dumiretso na nga din ako sa labas ng bahay. Kasi, natakot ako kay Ben. Kaya lang paglabas ko, nakita ko si Kuya William. Kasama ang tatay ni Ben. Maki? Anong ginagawa mo dito? Sir William? Kasama ko po. Gusto daw pong pumasyal kaya pinakita ko po yung bahay namin.
Ayos yan, Ben. O siya, Maki, total, andito ka na din naman. Sabay na tayong umuwi. Agad ako lumapit kay Kuya William. At nung tingnan ko si Ben, nakangiti lang siya sa akin. Medyo natakot ako kay Ben. Parang ayoko nang sumama sa kanya. Maki, mabait na bata yung si Ben. Madalas na siya ang nagluluto sa bahay. Bukas, maaga akong aalis. Mga madaling araw pa lang nakalis na ako. Si Ben ang bahala sa inyo, ni Bunso. Sir William, huwag ka pong mag-alala. Sisiguraduhin ko po na mag-e-enjoy si Maki sa matitikman niya. Promise po. Diba, Maki? Parang natatakot na ako kay Ben. Parang gusto kong sumama kay Kuya William bukas. Si Ben kasi, iba yung nararamdaman ko sa kanya. Isusumbong ko talaga siya kapag may ginawa siya sa akin.